Hola! Toleleje, toleleje. Kunin at basahin, kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan, ang inyong kasama sa ating lumalim at mamunga Gospel Reflection. Ngayon ay August 3, 2026. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo, chapter 14, verse 22 to 36. Matapos mabusog ang mga tao, agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang kanyang mga alagad at pinauna sa kabilang ibayo, samantalang pinauuwi niya ang mga tao. Pagkaalis ng mga ito, umahon siya sa burol upang manalangin. Nag-iisa siyang inabot doon ng gabi, samantalang nasa laot na noon ang bangka at sinasalpok ng mga alon sapagkat pasalungat sa hangin. At ng madaling araw na'y sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Kinilibutan sa takot ang mga alagad nang makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. "Multo!" sigaw nila. Ngunit agad siyang nagsalita at sinabi sa kanila, "Huwag kayong matakot, si Jesus ito." At nagsalita si Pedro, "Panginoon, kung talagang kayo iyan, paparyanin niyo ako sa ibabaw ng tubig." Sumagot siya, "Halika." Kaya't lumunsad si Pedro sa bangka at lumakad sa ibabaw ng tubig palapit kay Jesus. Ngunit nang mapansin niya ang hangin, siya'y natakot at nagsimulang lumubog. "Sagapin ninyo ako, Panginoon," sigaw niya. Agad siyang inabot ni Jesus. "Napakaliit ng iyong pananalig," sabi niya kay Pedro. "Bakit ka nag-aalinlangan?" Pagkasakay nila sa bangka, tumigil ang hangin at sinamba siya ng mga nasa bangka. "Tunay na kayo ang anak ng Diyos," sabi nila. Tumawid sila sa lawa at dumaong sa Genesaret. Nakilala si Jesus ng mga taga roon. Agad nilang ipinamalita sa buong palibot ng lupaing iyon ang pagdating ni Jesus, kaya't dinala nila sa kanya ang lahat ng may sakit. Hiniling nila sa kanya na ipahipo man lamang sa mamay sakit kahit ang laylayan ng kanyang kasuotan, at lahat na makahipo nito ay gumagaling. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Happy Monday po sa inyong lahat. Naku, first Monday of August. Narinig natin sa Gospel na matapos pakainin ni Jesus yung libu-libong tao, pinasakay niya yung kanyang mga alagad sa bangka, habang siya naman ay umakyat sa bundok para manalangin. Habang nasa lawa na yung mga alagad, sinalubong sila ng malakas na hangin at alon, at ng madaling araw na lumapit si Jesus sa kanila na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Ano reaksyon nila nung may makitang may naglalakad sa ibabaw ng tubig? Multo. Akala nila yun ay multo. Pero anong sabi ni Jesus? "Huwag kayong matakot, ako ito." Ito ngayon si Pedro, anong sabi niya? "Panginoon, kung ikaw yan, paparyanin mo ako." "Halika," yun yung sabi ni Jesus. At nang habang nakatingin siya kay Jesus, nakalakad siya sa ibabaw ng tubig. Pero nang mapansin niya ang lakas ng hangin, natakot siya, unti-unti siyang lumubog. At anong sabi niya? "Panginoon, sagipin mo ako." At napakaganda ng sumunod na linya. Agad inunat ni Jesus ang kanyang kamay at hinawakan siya. Hindi hinintay ni Jesus na tuluyang lumubog si Pedro. Agad siyang kumilos. Napaka-relatable ni Pedro sa gospel natin. Dahil minsan, tayo rin naman ay may mga panahon na napakalakas ng loob natin. Napakalakas ng pananampalataya natin. Handang sumubok, handang sumunod kay Jesus. Pero pagkatapos, dumadating din yung panahon, dumadating yung hangin, dumadating yung problema, yung disappointment, yung takot. At bigla nating napapansin, naku, ang laki palang problema ito. Doon tayo nagsisimulang lumubog. Pansinin natin, nandoon ang hangin nung bumaba si Pedro sa bangka. Nandoon ang alon.
Nandun na ang problema, pero nakablakad pa rin siya. Ano ang nagbago? Yung kanyang tinitingnan. Nung pagbaba niya kasi nung una, siya'y nakatingin kay Jesus, kaya nakalakad siya. Nang mas tumingin siya sa hangin, nagsimula siyang matakot. Hindi ba ganun din tayo? May mga problema tayong lalo pang lumalaki dahil buong araw natin itong iniisip. May mga takot na lalo pang lumalakas kasi paulit-ulit nating pinapakain. Paulit-ulit nating inaalala. May mga pagkakataon mas nakikinig tayo sa ating anxiety kaysa sa pangako ng Diyos. At minsan, ang kailangan natin ay hindi agad mawala yung bagyo. Ang kailangan natin, ibalik natin yung tingin kay Jesus. At gusto ko yung sinabi ni Pedro, walang mahabang prayer, walang magandang salita, walang theology. 4 na salita lang. Panginoon, sagipin mo ako. Lord, save me. Madalas, yan na lang din yung ating panalangin. Lord, tulungan mo ako. Lord, pagod na ako. Lord, natatakot ako. Lord, hindi ko na kaya. At okay lang yun. Dahil hindi sinusukat ng Diyos ang panalangin sa haba ng ating sinasabi. Tinitingnan niya yung pusong tumatawag sa Kanya. At napakaganda. Nung sumigaw si Pedro, agad inunat ni Jesus ang kanyang kamay. Hindi siya pinagalitan. Bahala ka. Ikaw naman kasi bumaba eh. Walang ganon. Kundi ang ginawa ni Jesus, inabot niya si Pedro. Kaya baka may pinagdadaanan ka ngayon. Baka pakiramdam mo, lumulubog ka. Huwag kang mahiyang sumigaw. Panginoon, sagipin mo ako. Dahil minsan, yung pinakamatapang na ekspresyon ng ating pananampalataya hindi yung nagsasabing, kaya ko to. Kundi yung pag-amin na, Lord, lulubog ako kung wala ka. Let us pray. Panginoon, may pagkakataong katulad kami ni Pedro. Malakas kami sa simula, pero kapag nakita namin yung laki ng problema, natatakot kami. Kapag malakas na ang hangin ng buhay, nakakalimutan namin nariyan ka. Kaya ngayon, Panginoon, simple lang yung prayer namin. Panginoon, sagipin mo ako. Kapag kami ay natatakot, hawakan mo ako. Kapag ako ay nanghihina, palakasin mo ako. At kapag kami ay nagsisimulang lumubog, tulungan mo akong muling tumingin sa iyo. Amen. Friends, may kakilala ka bang parang lumulubog na ngayon? Lumulubog sa problema, lumulubog sa bisyo, lumulubog sa utang, sa pagod, sa takot, sa mga bagay na hindi niya masabi. I-share natin yung audio gospel na ito. Share natin ito sa ating mga kaibigan, kakilala, kamag-anak, sa mga GC natin, sa mga classmates natin. Hindi, ang kailangan lang natin ay ipaalala natin sa kanila na hindi kailangan natin laging ring malakas. Kailangan natin, kagaya ni Pedro, umawak tayo kay Jesus. Sabihin natin, Lord, sagipin mo ako. Muli, ako po si Kuya Sam Pagaduan, lagi nag-aanyaya. Halina, tayo ay lumalim at mamunga. Lumalim sa pananampalataya at mamunga na mabubuting gawa. God bless us all.